Magandang araw, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na mahalaga sa marami sa atin, ang sakit sa ibabang bahagi ng likod. Magsasagawa tayo ng ilang yoga poses na makatulong para maibsan ang sakit at guminhawa ang pakiramdam ng inyong katawan. Tandaan, makinig sa sinasabi ng inyong katawan at gawin lamang ang kaya ninyo. Bago tayo magsimula, siguraduhin na kayo ay nasa komportableng lugar kung saan malaya kayong makakagalaw. Maghanda ng kumot o unan para sa dagdag na suporta. At ang pinaka-importante, huminga ng malalim. Simulan na natin. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Umupo sa posisyon na komportable para sa inyo. Maari kayong umupo ng naka-de-4 o nakaluhod. Ipikit ang inyong mga mata. Huminga ng malalim at ibuga ang hangin. Simulan natin sa marahang pag-ikot ng ating mga pulso. Iikot ito ng pakanan, pagkatapos ay baliktarin. Gisingin natin ang ating gulugod sa pamamagitan ng cat-cow stretches. Ilagay ang inyong mga kamay at tuhod sa sahig. Iarko ang inyong likod na parang pusa. Ibaba ang tiyan, itaas ang dibdib. Ipagpatuloy ang pagdaloy sa mga galaw na ito. Damhin ang paghaba ng inyong gulugod. Tandaan, gawin lamang ang kaya ninyo. Gagawin natin ito ng ilang beses pa. Maari kayong magdagdag ng ibang mga magaan na galaw. Siguro, pag-ikot ng balikat o pag-unat ng leeg. Makinig sa inyong katawan at kumilos ng may pag-iingat. Magaling. Ngayon, pumunta na tayo sa ating unang pose. Pamilyar na tayo dito, kaya humanap ng parehong posisyon gamit ang mga kamay at tuhod. Pulso sa ilalim ng balikat, tuhod sa ilalim ng balakang. Huminga ng malalim at habang humihinga palabas, i-arko ang iyong gulugod pataas na parang pusang nag-uunat. Idikit ang baba sa dibdib at damhin ang banayad na pag-unat sa iyong likod. Huminga, ibaba ang iyong tiyan, itaas ang dibdib at tailbone, papasok sa cow pose. Patuloy na dumaloy sa pagitan ng dalawang pose na ito, kasabay ng iyong paghinga. Huminga, cow pose, huminga palabas, cat pose. Gagawin pa natin ng ilang rounds. Magaling! Mula sa cat-cow, pagdikitin ang iyong mga hinlalaki sa paa at umupo sa iyong mga sakong. Ibuka ang iyong mga tuhod hanggang sa dulo ng iyong mat. Iunat ang iyong mga braso pasulong at ipahinga ang iyong noo sa mat. Ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Damhin ang iyong tiyan na marahang dumidiin sa iyong mga hita. Magpahinga at mag-recharge. Hayaan ang iyong katawan na maglabas ng tensyon. Ang child's pose ay banayad na nag-uunat sa likod at balakang. Pinapakalma nito ang nervous system. Manatili dito hanggat kailangan mo. Kabanata 4, Downward Facing Dog. Mula sa child's pose, pumunta sa iyong mga kamay at tuhod. Kulutin ang iyong mga daliri sa paa at iangat ang iyong balakang pataas at pabalik, papasok sa downward facing dog. Ang iyong katawan ay dapat bumuo ng isang baligtad na V-shape. Ikalat ang iyong mga daliri at pindutin ng mahigpit ang iyong mga palad, pantay na ipinamamahagi ang iyong timbang sa pagitan ng iyong mga kamay. Panatilihing tuwid ang iyong mga braso at ang iyong mga balikat ay nakaka-relax palayo sa iyong mga tainga. Pedal out your feet, baluktot ang isang tuhod at pagkatapos ay ang isa pa upang pahabain ang iyong hamstrings at calves. Panatilihing tuwid ang iyong gulugod at naka-engage ang iyong core. Ang iyong tingin ay dapat na patungo sa iyong mga paa o bahagyang pasulong. Ang downward facing dog ay isang kamangha-manghang pose para sa pagpapalakas at pagpapahaba ng buong likod. Makakatulong din ito na mapawi ang pananakit ng ulo, pagkapagod at kahit na insomnia. Manatili dito ng 5 hanggang 10 hininga o mas matagal pa kung ito ay komportable. Tandaan na huminga ng malalim at makinig sa iyong katawan. Kabanata 5, Sphinx Pose. Mula sa downward facing dog, ibaba ang iyong katawan sa iyong tiyan. Iunat ang iyong mga binti ng diretso sa likod mo at pindutin ang tuktok ng iyong mga paa sa mat. Ilagay ang iyong mga siko sa ilalim ng iyong mga balikat at pindutin ang iyong mga forearms sa mat. Iangat ang iyong dibdib mula sa lupa. Panatilihing nakaka-relax ang iyong mga balikat palayo sa iyong mga tainga at ang iyong tingin ay bahagyang pataas. Damhin ang banayad na pag-unat sa iyong ibabang likod at dibdib. Ang Sphinx Pose ay isang mahusay na paraan upang palakasin ang iyong mga kalamnan sa likod at mapabuti ang iyong postura. Makatulong din ito na mapawi ang stress at pagkapagod.
Hawakan ang pose na ito ng 5 hanggang 10 hininga, huminga ng malalim at damhin ang pag-unat sa iyong likod. Kung nakakaramdam ka ng anumang discomfort sa iyong ibabang likod, maaari mong baguhin ang pose sa pamamagitan ng pagbaba ng iyong dibdib ng bahagya o sa pamamagitan ng paglalagay ng kumot sa ilalim ng iyong balakang. Kabanata 6 Pigeon Pose. Mula sa Sphinx Pose, bumalik sa lahat ng 4. Dalhin ang iyong kanang tuhod pasulong sa likod ng iyong kanang pulso. I-slide ang iyong kaliwang binti pabalik. Pinapanatili ang iyong kaliwang paa na flat sa mat. I-square ang iyong balakang patungo sa harap ng mat hanggat maaari. Kung nakakaramdam ka na ng malalim na pag-unat, manatili dito. Kung gusto mong lumalim pa, ilakad ang iyong mga kamay pasulong at ibaba ang iyong dibdib patungo sa mat. Maaari mong ipahinga ang iyong noo sa mat o sa isang block. Ang pigeon pose ay maaring maging medyo matindi, ngunit ito ay isang kahanga-hangang paraan upang buksan ang balakang at mapawi ang tensyon sa ibabang likod. Ito ay isang malalim na pag-unat na makakatulong upang palabasin ang emosyonal na bagahe. Huminga ng malalim at hawakan ang pose ng 1 hanggang 2 minuto. Pagkatapos, lumipat ng gilid at ulitin sa kabilang binti. Kabanata 7 Seated Forward Bend. Umupo nang nakatuwid ang mga binti sa harap mo. Panatilihing tuwid ang iyong likod at naka-flex ang iyong mga paa. Huminga ng malalim, pinahahaba ang iyong gulugod. Habang humihinga ka palabas, simula ng pagyuko mula sa iyong balakang, pinapanatili ang iyong likod na tuwid hanggat maaari. Abutin ang iyong mga daliri sa paa, iyong shins o iyong bukong-bukong, kung saan man mapunta ang iyong mga kamay ay perpekto. Huwag mag-alala tungkol sa paghawak sa iyong mga daliri sa paa. Tumuon lamang sa pagpapahaba ng iyong gulugod at pagre-relax ng iyong ulo at leeg. Ang pose na ito ay nag-uunat sa buong likod ng katawan, mula sa iyong hamstrings hanggang sa iyong gulugod, at makakatulong na mapawi ang sakit sa ibabang bahagi ng likod. Ito rin ay isang napakakalmadong pose na makakatulong sa pagpapatahimik ng isip. Manatili dito ng 1 hanggang 2 minuto. Huminga ng malalim at hayaan ang iyong katawan na lumambot sa pag-unat. Humiga ng nakatihaya na nakabaluktot ang iyong mga tuhod at ang iyong mga paa ay naka-flat sa sahig, magkahiwalay ang lapad ng balakang. Panatilihin ang iyong mga braso sa iyong mga gilid na nakaharap ang mga palad pababa. Pindutin ng mahigpit ang iyong mga paa sa sahig at habang humihinga ka, iangat ang iyong balakang mula sa lupa. Panatilihing parallel ang iyong mga hita at paa at naka-engage ang iyong core. Pindutin ang iyong mga braso at balikat sa mat upang mayangat ang iyong dibdib ng mas mataas. Maaari mong pagdikitin ang iyong mga kamay sa likod ng iyong likod para sa mas malalim na pag-unat. Ang bridge pose ay nagpapalakas sa mga kalamnan sa likod, glutes at hamstrings na makakatulong na mapabuti ang postura at mapawi ang sakit sa ibabang bahagi ng likod. Nakakatulong din ito na buksan ang dibdib at mga balikat. Hawakan ang pose na ito ng 30 segundo hanggang 1 minuto, huminga ng malalim. Upang i-release ang pose, dahan-dahang ibaba ang iyong gulugod pabalik sa mat, isang vertebra sa isang pagkakataon. Humiga ng nakatihaya, ilapit ang iyong mga tuhod sa iyong dibdib. Iunat ang iyong mga braso sa mga gilid na bumubuo ng T-shape sa iyong katawan. Habang humihinga ka palabas, ibaba ang parehong tuhod sa iyong kanang bahagi. Pinapanatili ang iyong mga tuhod at balakang na magkapantay sa isa't isa. Ibaling ang iyong ulo sa kaliwa, marahang tumitingin sa iyong kaliwang kamay. Panatilihin ang iyong dibdib na parisukat sa kisame, hanggat maaari at damhin ang banayad na pag-twist sa iyong gulugod. Ang pose na ito ay nakakatulong na mapawi ang tensyon sa gulugod at ibabang bahagi ng likod. Minamasahe din nito ang mga internal organs at makatulong na mapabuti ang digestion. Hawakan ang pose ng 1 hanggang 2 minuto, huminga ng malalim. Pagkatapos, sa isang pagbuga, ibalik ang iyong mga tuhod sa gitna at ulitin sa kabilang panig. Ito ang isa sa mga paborito ko. Ilapit ang iyong balakang sa dingding, pagkatapos ay swing ang iyong mga binti pataas sa dingding upang ang iyong katawan ay bumuo ng L-shape. Ipahinga ang iyong itaas na katawan sa sahig na nakaka-relax ang iyong mga braso sa iyong mga gilid. Nakaharap ang mga palad.
Ipikit ang iyong mga mata at relax ang iyong buong katawan. Ang pose na ito ay napakabuti para sa pag-alis ng sakit sa ibabang bahagi ng likod at pagkapagod. Nakakatulong din ito na pakalmahin ang nervous system at bawasan ang stress at pagkabalisa. Kung nakakaramdam ka ng anumang discomfort sa iyong hamstrings, maaari mong ilayo ng bahagya ang iyong balakang mula sa dingding o maglagay ng nakatiklop na kumot sa ilalim ng iyong balakang. Manatili dito ng 5 hanggang 10 minuto, huminga ng malalim at hayaan ang iyong katawan na ganap na mag-relax. At ayan na, 10 yoga poses na makakatulong na mapawi ang sakit sa ibabang bahagi ng likod at magdulot ng mas maginhawang pakiramdam sa iyong buhay. Tandaan na makinig sa iyong katawan at gumalaw sa sarili mong bilis. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan mo ito at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga tips sa yoga at wellness. Ipaalam sa akin sa mga komento kung aling post ang iyong paborito at kung ano ang naramdaman mo. Hanggang sa muli, ingat kayo at patuloy na magningning. Namaste!